Hello po. Ngayon is magde-demo tayo ng bagong project ng Sundry Technologies. So, bali itong ipapakita kong demo is sa prototype. So, ibig sabihin, pag prototype, proof of concept pa lang siya na materialization. So, ibig sabihin, yung magiging, kumbaga yung mga may encounter dito is mapi-fix na siya during sa actual na production, I mean na product na for consumer use. So itong prototype na to is tawag ko siya dito is active shooting target. So ibig sabihin siya, shooting target siya pero para lang sa ngayon para sa mga pellet or sa mga baril na plastic pellet yung bala. So dito muna tayo mag-start, then eventually pag nagkaroon na ng enough funding para mas makita yung application nito sa market, then pwede na natin siyang i-implement sa ah, totoong baril or sa totoong bullet. So sa ngayon, plastic pellet lang muna. So bali, pwede siyang gamitin sa mga airsoft, I mean, pwede talaga siya sa airsoft, then sa mga nagbebenta ng airsoft para for testing purposes. Then sa mga professional shooter na pwede nilang gamiting pagpraktisan para masukat nila yung I mean ma-practice nila before sa actual na competition. So itong prototype na to, active shooting target siya, active siya dahil yung target niya is nagpi-feedback siya dun sa main controller. Bali meron tong transmitter saka receiver. So yung receiver basically yun yung shooting target. So active siya dahil pag na-hit may feedback siya dun sa main controller. Okay, so uh, ito yung prototype. Then sa actual, itong kung makita nyo may dala tayong prototyping board. Ito yung para sa main controller. Then ito naman yung sa shooting target. So yung dalawa is linked by Bluetooth. So ibig sabihin, sa ngayon, up to 10 meters muna. Kasi yun yung limitation na Bluetooth na ginagamit ko na module. So, kumbaga, yun na yung limitation niya sa 10 meters. So, sa 10 meters na yun, I think enough na yun para makapag-practice. Then, syempre, consider din natin yung mga long range, kagaya po or sniper application. So, pero sa ngayon, yun, short range muna tayo kasi yung budget ng project na to is only for, yun, para sa short range lang muna. And then, basically, para matest din yung function para pag nilagay natin sa long range or sa actual na bullet is ma-improve na natin. Okay? So, yun. So, sa actual, bali kung maggawa na yung ah, product para sa consumer application, bali ito is itong prototyping board na to saka ito kasi is yung shooting target, so spare lang siya na PCB sa iba kong project, ginamit ko lang siya for demo. So, magiging house to sa isang plate lang. So, itong transmitter sa yung receiver. Then, basically, yung transmitter, pwede siyang powered through battery and 12 volts. So, kino-consider din natin na ma-power up yung transmitter ng solar para kahit ilagay mo, for example, gagamitin mo sa outdoor application, di mo na kailangan ng battery. So, yung solar na yung pwede mong gamitin as power supply niya. Okay? So, yun. So, itong testing natin, bali sa ngayon, nakaprogram ito. Bali, by the way, pwede mo siyang i-program ng one hit or multiple hit, then magpi-feedback siya ng time. So, basically, ang main controller is di-display niya yung time saka number of hit. Then, yung number of hit, pwede mo siyang i-program. Balik example, pinrogram mo siya ng 5, from start to return to 5 shots, saka siya magdi-display ng time. So basically, ang display nito is how much time it will take para ma-hit mo yung target, and at the same time, how much time
para ma-complete mo or ma-hit mo ng number of shot yung target. So, for example itong yung initially na nakaset during sa demo na 'to is naka-program siya na ihi-hit mo siya ng 5 time. Ibig sabihin yung target is hi-hit mo siya 5 times before di-display yung time. So, similar sa mga nakikita ko sa shooting competition, ang trigger kasi before mag-start bumunot ng baril yung mga shooter is meron maririnig na beep sound. So, yung beep sound yun yung parang start point niya. So ito meron din siyang beep sound na pag narinig yung beep sound, dun na mag-start mag-calculate ng time. So ibig sabihin from beep sound to pagbunot ng barrel up to tamaan yung target, then magre-return ng time. Yun ay kung one time lang. For example, kung 5 shots, ibig sabihin magre-return lang yung time yung target up until ma-hit mo yung 5 times. Example, na-miss. Siyempre pag nami-miss mo yung target, so, ibig sabihin, hindi maganda yung shooting mo, nami-miss mo yung target. So, ibig sabihin, mag-increase din yung time until ma-hit mo yung naka-program na time, na hit. So, gaya nito, example nito, naka-program siya ng 5 hit. So, ibig sabihin, pag 5 hit, doon lang siya magre-return ng time. So, i-reset ko muna siya. Then, yun, mag-start tayo. So, pag pinrest ko to, may marinig kayong beep sound. Then, yun nga, again, 5 yung naka-program. So, ibig sabihin itong target natin, ito, hihit niya mo dapat ng 5 times. So, pag press ko, may maririnig dapat kayong beep sound. So, pag narinig niyo yung beep sound, so magbubunot na ng baril din, babarilin niyo na yung target. So, 5 times. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, pag na-hit mo na yung 5, magbi-beep ulit yung sound, then, di-display niya yung yung time, sorry, then number of hit. So, dito makikita niyo may dalawang display. Itong first part na display, itong pinopoint ko, ito yung time in seconds. Then, itong pangalawang display, ito naman yung number of hit. So, kung makikita nyo, mag-display siya ng ng time, then hit. So, para i-reset, so pipress ko lang ulit. Bali, one button function lang to. So, yung button na yun na yung start. Yun din yung reset, then yun din yung program. So, pag reset, press ko lang, then babalik siya sa 00, then pwede ka na ulit umulit sa gagawin mong shooting. So, again, pipress mo lang to. Pag narinig mo yung beep sound, syempre kukunin mo yung baril, then babarilin mo yung target. So, since nakaprogram pa siya ng 5, so 1, 2, 3, 4, 5. So, yun. Nalabas na yung display. So, 13.7 seconds, then 5 hit. Okay, so halimbawa, gusto natin ng mas maraming hit or kumbaga mas marami kang position para barilin yung target. So, example, ipoprogram natin siya ng more than 5. Example, gawin natin 11. So, ang program niya, long press lang. Then, ipoprogram ko lang siya ng 11. So, yan, 11. So, long press para bumalik sa normal operation. Ayan. So, basically, yung data na transfer na ng transmitter to receiver. So, yung receiver nakaset na ngayon na magre-return lang siya ng trigger or para ma-return niya lang yung time, I mean yung total time, pag na-hit mo yung 11. So, ganun lang yung pag-program, then pwede na ka nang ulit mag-target shooting. So, press mo lang to. So, pag narinig mo yung sound, then mag-start ka ng barrel. So, 11 siya, 11 din dapat na hit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, after 11, 19.8 seconds, then 11 shot. Ayan o. So, yung shot yan, real time yan. Hindi yan dahil pinrogram mo siyang 11, 11 yung nalabas. Bali, every time na mahihit mo siya, nagsisend siya ng signal, balik doon. Kaya nga active siya. So,
Magse-send siya ng signal, then ika-count ng ng main controller yung number of signal na sinesend niya by shot. So, real time niya na shot. Okay? So, yun. So, ito yung prototype. So, again, prototype pa lang siya. So, yung actual na product, hopefully, end of July, available na siya. So, magra-run mo na ng siguro mga 10 pieces for 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 testing. Then, ayun, pwede na siyang magamit. So, kung ma-improve siya, then pwede nang gumawa pa ng long range at the same time para sa actual bullet. So, basically, makakatulong 'to para, siyempre mag-improve yung shooting, capability ng mga professional shooter or pwede rin siyang gamitin as target shooting practice. Kasi pwede naman siya mag-feedback ng time and hit. So, pwede rin siyang gawin na yung pinatay ko muna para ma-reset. Pwede siyang gawin na one shot return lang. So, yun yung default niya kung walang naka-program. Basically, pwede ka rin na program ng one. So, upon power up, by default, one time shoot lang. So, ibig sabihin, pag na-hit mo siya ng one, magre-return na ka agad ng time. So, yun, nakita nyo, nag-reset, pinower down ko siya, din pinower up. So, so, by default niya, pupunta siya dun sa one shot, one feedback lang siya. So, pag press ko to, may marinig ulit kayong beep sound. Then, bubunutin yung barrel. Then, pag hinit mo to, magre-return siya ng time. So, one shot lang yun. So, makikita nyo, one lang yung shot. Then, yung time mo, 6.7 seconds. So, yun. So, basically, yung capability niya is, pwede mong, ang madi-display niya is time and number of hit. Then, ang hit, pwede mo siyang i-program kung ilang number of hit before siya mag-return ng time. So, yun, dalawa lang yung dinidisplay niya. Then, one button function siya. Ibig sabihin yung button na yun yung start. Yun din yung reset. At the same time yung programming. So, transmitter receiver, 10 meters yung max ng Bluetooth distance. So, I think for target shooting, enough na siya. Kung short range lang naman, pwede na siyang, I mean, pwede na siyang pang-replace sa practice. So, uh, yun, pag naging okay yung application, then yun, pwede na tayong mag-develop ng para sa actual. So, yung next na product, ito kasi ang mauunang release na product is 1:1 siya. So, ibig sabihin transmitter and receiver lang isa. Then yung next niya lineup is multiple na yung shooting plate. Ibig sabihin marami kang shooting plate tapos meron kang one transmitter and one receiver. So sa receiver nakakonect doon yung shooting plate siguro minimum of 3 then maximum of 8 na shooting plate. So yun. So ito yung bagong product na magiging product ng Sandre Technologies. So yun prototype. So by end of July 2020 magiging available na siya sa Lazada or Shopee. So, again, yung availability niya will depend kung gaano yung performance niya. I mean, ano yung performance niya during testing ng actual product. So, ito kasi may mga variability pa dito dahil naka-wire pa siya. So, syempre yung product, mas maliit na siya. Pwede maliit lang yung magiging plate niya is I think 3 inch by 5 inch o 3 by 6 inch yung shooting plate niya. Then yung controller niya I think 2 2 by 3 yung size niya lang. So maliit lang talaga siya. So
Basically, pwede mo siyang dalhin kahit saan for shooting, target shooting purposes. Ayun. So, yun po yung bago nating product na i-release sa market. So, ang tawag dito is ATS or Active Shooting Target na develop ng Sundry Technologies. So, yun. So, thank you po sa panonood and see you sa next po na mga demo. So, probably yung next demo natin yung actual product na makikita natin. So, yun po. Thank you po sa panonood.